Hello guys! Andito na naman tayo sa panibagong vlog ko. Ngayon, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano mag-hand pollinate ng ampalaya. Dito kasi sa garden ko, may mga tanim ako na iba-ibang gulay, saka kunting prutas din. So, tuturuan ko kayo kung paano ko pinarami yung mga ampalaya ko sa pamamagitan ng hand pollination. Kasi yung mga bees, bibihira lang sila pumunta dito. Ewan ko ba kung bakit hindi ko sila masyadong nakikita. Kaya ako na lang naging bees. O tara, turuan ko kayo. Naghahanap ako ng female flower. Sabi ko sa asawa ko, lumapit para makita nyo. Kasi hindi makita. So, hanap tayo ng iba. Ayan, close up na. Maaring nyo nang makitang mabuti ang mga bulaklak. Bale, ito pala ang female flower. Makikita nyo ang diferensya nito sa male flower sa pamamagitan ng pagtingin sa ilalim ng bulaklak. Dito makikita nyo na parang merong maliit na ampalaya sa ilalim ng bulaklak. At ito naman ang male flower. Makikita nyo ang diferensya nito sa female flower sa pamamagitan ng pagtingin sa ilalim ulit ng bulaklak. Makikita nyo na diretso lang. Wala itong parang maliit na ampalaya. Ito naman ang dahon ng ampalaya. Ito ay maaring kainin at ito'y masustansya. Kaming mga Pilipino, isinasahog namin ito sa aming mga ulam katulad ng ginisang munggo. Ayan, at ituturo ko na sa inyo kung paano mag-hand pollinate ng ampalaya. Una, pumitas kayo ng isang male flower at tanggalin nyo isa't isa yung mga petals hanggang ang matira na lang kung nasaan yung pollen. Bali, at ang gagawin natin ngayon, ikikiskis natin dyan sa female flower. Ayan na, gagawin na natin. Pakita ko sa inyo ha. Ay, naku, nahulog. Sandali, pulutin ko muna. Naku naman, nahulog pa. Ito na, ayan, nakita nyo na. Itikit ko na siya o ikikiskis ko na siya sa female flower. Tingnan nyo ha, kung paano ko gagawin. Nakikita nyo ba? Dali, sabi ko sa asawa ko na medyo ilapit at medyo malayo. Ganyan, ikiskis nyo na parang ganito. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis at huwag masyadong madiin. Ito talaga mas close up na para mas makita nyo. Ayan, tatanggalin ko isa-isa yung mga petals hanggang ito na lang ang matira. Ayan, kunin nyo at ikiskis natin ulit sa female flower. Bali, ibang female flower naman ito. Ikiskis natin ulit para dumami. Hand pollinate natin. Ayan, dahan-dahan kong hina-hand pollinate. Kita niyo ba? Dahan-dahan. Bali, ang ginagawa ko, hindi lang minsan isang pirasong male flower ang ginagawa ko. Kumukuha pa ako ng at least 2 o 3 male flower. Kaya mas maganda kung maraming male flower para mas marami tayo may hand pollinate sa female flower. Ito pa, may isa pa akong female flower dito sa gilid naman. I-hand pollinate ulit natin para mas dumami na naman yung ampalaya ko. Bali, pangatlo na itong female flower na hina-hand pollinate natin. Yan, ganyan lang naman ang process. Madali lang naman. Guys, ganitong itsura ng female flower kapag hindi kayo nag-ingat na pag-hand pollinate. Tatanggal ang mga petals. At ito naman ang itsura ng bago female flower. Ayan, meron naman akong bago i-hand pollinate. At ito na guys, napakita ko na sa inyo ang mga produkto ng pag-hand pollinate ko. Ang mga ampalaya ko.
Tara, kumuha tayo ng isang piraso at iluto natin. Gagawa ako ng ginisang ampalaya na may itlog. Pakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin. Una, hugasan natin ang ampalaya. Siguraduhin nating malinis. Tara, hiwain na natin ang ampalaya. Yan, hiwain natin sa gitna. At tatanggalin ko itong mga buto. Mabuti na lang napapayag natin si Basil na mag-record ng video. Yan, tanggalin nyo lahat ng mga buto. Si Basil, sinabihan ako na itabi ko daw itong mga buto at itatanim daw niya sa susunod na summer. Ayan. Hinahanap ko yung mga maayos na buto. Itong itsura ng mga buto ng ampalaya. Itong gagamitin namin ulit para sa susunod na summer. Ito si Basil ang tagatanim ng mga ampalaya. Dahil gustong-gusto niya kasi masustansya daw. Ayan, hiwain na natin ng maliliit yung mga ampalaya. Medyo makakapal ang paghiwa ko. Yan ang gusto ng aking asawa. Tara, magluto na tayo. Maglagay tayo ng oil sa kawali. Katapos, maglagay natin ng bawang at sibuyas. Pati na rin kamatis. Ipatil natin ang itlog at lagyan natin ng paminta at asin. Katapos ang kamatis, ilagay na natin ang ampalaya. Halu-haluin. Pagkatapos, ilagay na ang itlog. Tumulo pa ang itlog sa sahig. Haluin natin. Haluin lang natin na mabuti para hindi dumikit ang itlog sa kawali. At kapag nakita na nating luto na ang ampalaya at itlog, pwede na natin itong hanguin. Ayan, luto na. Pwede na kaming kumain. O sige, bye-bye. Magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod na vlog.